Ang topic natin ngayon ay ang financial projection ng Maynilad Water Services. Gusto ko lang i-share na I have added Maynilad in my kids' portfolio today, noting that my main portfolios already subscribed during the IPO. This purchase is driven by my conviction in Maynilad's defensive nature and structured growth trajectory, highlighted by its latest financial report and regulatory framework. Ang quarterly report results ay nagbigay ng solidong basehan ng aking full-year projection. Batay sa reported net income of 11.4 billion, ang projected full-year earnings nila ay aabot sa 15.2 billion. Gamit ang 7.6 million listed shares at ang initial trading price na 15 pesos, ito ang mga projected financial metrics. Earnings per share na 2 pesos per share, dividend potential na 1 piso, dividend yield na 6.7% at PE ratio na 7.5. Ito ay isang reasonable valuation for a company whose earnings are stable dahil sa predictable demand ng essential service nila. Para naman sa dividend income, ang corporate policy ng Maynilad ay nagagaranti ng annual cash dividend payout na katumbas ng higher of 50% ng net income noong nakaraang taon o 40% ng adjusted net income. Kung gagamitin natin ang minimum 50% payout ratio sa projected earnings, ang projected dividend yield natin ay aabot sa 6.7. Ito ay isang competitive yield na nagbibigay ng predictable income stream. Bakit stable at may potential growth ang Maynilad? Dahil sila ay isang utility company na sinusuportahan ng gobyerno. May guaranteed kita sila. Para sa bawat malaking project na ginagastos nila sa infrastruktura tulad ng mga bagong tubo at water treatment plants, may karapatan silang kumita ng 12% fixed return sa mga investment na yan. Bukod pa rito, may automatic price adjustment silang ina-approve ng gobyerno, kaya predictable ang pagtaas ng presyo ng serbisyo nila. Ito ay isang matibay na investment para sa pangmatagalang portfolio.